Hello everyone, ako nga pala si Mark Novido, isang micro-entrepreneur. Okay, so meron tayong mga pinagdaanan sa negosyo at I'm here, okay, para po magbigay ng suggestion, okay, kung paano makahanap ng malupit na produkto. Okay, so ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and then click the notification bell para po ma-update kayo sa mga bago nating video na ilalabas. Alright, so simula tayo sa ating pag-uusapan about produkto. Okay, paano nga ba tayo makahanap ng tamang produkto? Okay, lahat ng negosyo madaling simulan. Ayan ang napatunayan ko. Alam nyo, yung ang mahirap ay kung paano mo itong mapapanatiling bukas. Okay, so meron akong nabasang libro na ang daling magsimula ng negosyo. Pero ang hirap mapanatiling bukas. Okay, lahat ng negosyo madali lang umpisahan. Pero dumadating ang tunay na laban kapag sinusubukan na ang panahon. Kapag nakilala na ang produkto mo o negosyo mo ng tao. Okay? Pag nalaman nila na walang kwenta ang produkto mo, okay, yung binebenta mo, diyan magsisimula. Okay? Then magsisimula na malugi yung negosyo mo. Akala ng karamihan na nagsisimula ng negosyo, basta logo nila and signage nila, ang packaging nila ay okay na. Okay, nakalimutan nila na yung isang pinaka-importanting aspeto ng negosyo, which is the product. Okay? Na kapag walang kwenta ang produkto mo, ay wala nang kwenta ang lahat. Okay, diyan nagtataka ang maraming nagpa-franchise ng negosyante. Magpa-franchise sila ng mura, ipe-presyo nila ng maganda sa mall, mahal ang pwesto, tapos magtataka sila kung bakit nasimula lang mabenta. Pagkatapos ng opening nila, wala nang bumibili. Isa lang naman ang dahilan. Okay? Bakit? Ba't ganun? Yun ay dahil walang kwenta ang produkto na binibenta nila. Okay? Kapag nag-franchise ka, yung produkto na ibinibigay sa'yo ng franchisor, walang kwenta. Walang lasa. Okay? Kung may lasa man, lasang papel. Yun yung reality. Ang nalasahan lang ng customer ay yung lasa ng toyo at kalamansi. Madalas ganun, kaya wag ka magtaka kung hindi bumabalik yung tao sa iyo. At akala ng mga bagong bumibili. Okay? Lahat nun is kumbaga nasasarapan, pero pag tumatagal na, wala na. Okay? Kasi lahat ng tumitikim ng produkto mo, sinabi na nila sa ibang tao kung gaano ka walang kwenta ang produkto mo. Kung natikman nila, walang lasa. Kaya, kumbaga, na-refer na negative na pag-refer. Okay? Hindi lang ito sa larangan ng pagkain. Okay? Sa lahat ng aspeto ng pagninegosyo. Ang negosyo ay tungkol sa serbisyo at produkto. Kung wala itong kwenta, walang mangyayari sa negosyo mo. Kahit na napakaganda pa ng lahat ng bagay na nakapaligid sa produkto mo at serbisyo mo, kung walang kwenta ang serbisyo at produkto mo, wala kang kwenta. Okay? Walang kwenta yun. Kaya wag mo babaliwain ang kapangyarihan ng idea. Okay? Dahil diyan nagsisimula ang magandang serbisyo at magandang produkto. Pag binili mo lang sa iba ang idea mo, ang produkto at serbisyo mo ay okay lang naman yun. Okay? Sa simula. Pero di ka tatagal sa negosyo kung wala kang sariling paraan para makahanap ng bagong idea. Okay? Dahil hindi magtatagumpay ang negosyo mo dahil sa isang idea lang. Kinakailangan mo ng marami at sunod-sunod na ideas para mabuhay ka hanggang sa makamtan mo ang tagumpay na nasa isip mo. So, kailangan nating ipag-pray yung mga idea na yun. Okay? Kailangan natin mag-create ng sarili nating produkto, okay, sarili nating brand, okay, para time will come, ang goal natin is mailabas natin sa bansa. Dahil tayo yung pag-asa ng Pilipinas. Para mapataas yung economics, o okay, yung kimay ng Pilipinas, at makatulong tayo sa iba. Magkaroon ng mga trabaho yung mga tao, okay, at makatulong sa kanila. Okay, so dun lang. Yun lang yung ating business tips sa ngayon. Okay, at ating pinag-usapan at nawa ay nakatulong ito sa inyo. Okay, ito ay simple lang, pero nawa nagkaroon ito ng impact sa inyong pagsisimula sa negosyo. Alright, so kung gusto niyo pong may mga tanungan po kayo, comment lang po kayo, and then don't forget to like our video. Okay, see you on the next video. Okay, sinigurado ko na
lahat ng mga tinuturo natin dito ay mga na-experience ko. At ayaw kong ma-experience niyo yung pagkakamali ko na yun. Alright? So, abang-abang lang po kayo at God bless.